Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, tinanong ni si Jesus ng mga alagad ni Juan Bautista, bakit kami at ang mga Pariseo ay madalas mag-ayuno, ngunit ang iyong mga alagad ay hindi? Sa unang tingin, parang simpleng tanong lamang ito tungkol sa pag-aayuno. Ngunit mas malalim ang gustong ipakita na Jesus. Ang kaniyang sagot ay tungkol sa isang bagong paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ikinumpara niya ang kaniyang sarili sa isang nobyo sa kasalan. Habang kasama pa ang mga abay, ang nobyo, hindi panahon ng pagluluksa, kundi panahon ng kagalakan. Ipinapakita ni Jesus na sa kaniyang pagdating, isang bagong panahon ang nagsimula, ang panahon ng kaligtasan. Pagkatapos ay ginamit niya ang larawan ng bagong tela at bagong alak. Hindi maaaring ilagay ang bagong tela sa lumang damit o ang bagong alak sa lumang sisidlan. Bakit? Dahil masisira lamang ang dalawa. May isang kwento tungkol sa isang matanda. Araw-araw siyang nagsisimba. Araw-araw siyang nagdarasal. Ngunit, lagi pa rin siyang galit sa kaniyang kapitbahay. Isang araw, sinabi sa kanya ng pari, matagal ka nang nagsisimba, pero hindi pa rin nagbabago ang puso mo. Sumagot siya, Father, gusto kong sumunod sa Diyos, pero ayokong bitawan ang aking sama ng loob. Mga kapatid, gayon din tayo minsan. Tinatanggap natin si Kristo, ngunit ayaw nating baguhin ang ilang bahagi ng ating buhay. Lalo na ang ating mga masamang ugali. Gusto natin ang bagong alak na biyaya ng Diyos, ngunit nais pa rin nating manatili sa lumang sisidlan ng galit, inggit, bisyo o kasalanan. Ang paanyaya ni Jesus ay mapabago ang ating puso. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang nagsasagawa ng mga ritual. Hinahayaan niyang baguhin siya ni Kristo mula sa loob. Sa banal na misa na ito, hilingin natin ang biyaya na maging bagong sisidlan para sa bagong alak ng pag-ibig ng Diyos. Naway magkaroon tayo ng pusong bukas sa pagbabago. Mapagpakumbaba sa pagsisisi at handang sumunod kay Kristo. Saan man tayo niyadalhin ang ating buhay. Amen.